What is good mga ka-champion, and welcome back to another video. And for today's video, okay, isa to sa pinaka-importanteng kailangan nyong matutunan. And I think isa to sa mga na-overlook ng mga aspiring traders, beginners or even intermediate. At ganun din yung ibang mga nagtuturo, okay? So maintindihan nyo later on ano ang relevance nito, okay, sa paggalaw ng market, okay? So kaya para mas maintindihan natin, no guys, I'll explain sa inyo deeper, okay, ano nga ba ang tamang pag-interpret ng candlestick, okay? So marami kasi alam lang yung pattern, this and that, but they really don't know how to interpret yung candlestick mismo. And paano mo yun marerelay kapag nandun ka na sa execution time frame, okay? So again, thank you so much to all my TFP VIP champion students all over the globe, subscribers, followers, and sa lahat ng mga sumusuporta. Alright? So without further ado, let's get straight dun sa ating presentation. Okay? Alright. So again, isa to, okay, sa mga bagay na alam ng iba, however, hindi nila alam paano i-interpret or maintindihan or mai-apply man lang dun sa kanilang technical analysis, okay? So, number one is knowing the basics. Paano ba tayo talaga magbasa ng candlesticks? Sa kulay lang ba yan? Sa pattern lang ba yan? O ano nga ba talaga yung ibig sabihin o binibigay sa ating clue ng mga candlesticks para makatulong sa atin sa pag-execute ng trade, okay? So, I will just explain the basics. I think alam nyo naman to lahat, okay? But, later on, dun sa ating actual chart, makikita nyo ano nga bang relevance para mas maging makubuluhan yung aking execution, okay? So, mas maintindihan natin later on. So, first things first, okay. So, sabi nga natin, meron tayong dalawang candlestick lang naman na nangyayari sa market. It's either red or green or tinatawag nating bullish candle or bearish candle. So, okay. So, paano nga ba siya naging bullish at paano ba natin masasabing siya ay bearish, okay? So, bullish candlestick simply means, okay, na yung opening price is nag-open siya ng mas mababang price value and nag-close siya saan? Sa mas mataas, okay? So, at a certain time period. Pag sinabing at a certain time period, alam naman natin, guys, sa charting natin, we have varieties of time frames. So, ibig sabihin yan, kada time frame ay isang candlestick. So, kung ikaw ay nasa 5 minutes time frame, isang candlestick represents 5 minutes. Okay? Kung ikaw naman ay nasa daily, 1 day represents 1 candlestick. And 1 hour, ganun din. So, isang oras, isang candlestick. So, kada oras nagpapalit ng ng candlestick or nagkakaroon ng panibagong candlestick kung anong klaseng time frame at kung saang time frame kayo nandoon. So, again, going back to our basics, okay? So, kung hindi nyo pa nalalaman, again, merong 2 parts yung ating candlestick. Nandyan yung wick, nandyan yung body, okay? As I've said, masasabi natin siyang bullish aside from the color. Again, guys, yung color naman kasi is napapalitan yan from the settings ng ating platform, trading platform. So, or charting platform. So, again, para masabi natin siya na bullish is, for example, nag-open ako sa level na to, opening price, and then, i-treat natin to as an hourly time frame. Ibig sabihin, meron tayong 60 minutes, okay, nag-akyat baba yung price during that period. So, ibig sabihin yan, nag-open ako at this level, okay, narating ko yung lowest price at some point, maybe sa ika 20 minutes, and then ika 40 minutes, tumaas siya at the highest price, reach value. However, sa ika-60 minutes or ika-1 oras, nag-close siya sa mas mataas na price, okay, versus doon sa kanyang opening price. Okay? So, ibig sabihin yan, yung opening and closing would matter. Yun yung magiging body ng candlestick. Kung range na yon, yung inabutan ng price would be our representation through the wicks. Okay? So, para mas maintindihan, no, let's put some values, okay? Let's say, okay, in the first minute, okay, opening price, first second, di ba? Nagkaroon tayo ng opening price at 1.0010. Okay, sabi ko nga, kung isang oras to na time frame, ibig sabihin, akyat baba yung price within 60 minutes. Okay, sa loob ng isang oras.
So, ibig sabihin, at some point, let's say 20 minutes, sabi nga, bumaba siya ng 1.005, and then, 40 minutes or 50 minutes, inabot naman niya yung 1.0025. Ibig sabihin, nagva-vary yung price up and down within that time frame, sa loob ng period na yon. However, sa ika-isang oras niya, nag-close siya, nag-settle siya saan? Sa 1.0020. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin yung opening at closing price, mas mataas yung closing. So, dyan na-form yung alin? Yung ating candlestick. Okay? So, this is just a simple explanation paano na tayo mag-interpret ng ng candlestick. So, it's all about opening and closing of price. So, normally, ano nga ba yung mga nakikita natin na patterns, or not really patterns, but formations ng single candlestick? Okay? Kasi patterns is combinations of a number of candlesticks. So, in terms of what? In terms of formations, ito yung mga yun. Okay? So, meron tayong ganyan. Okay? Ibig sabihin, opening, closing, meron namang walang wick. Ibig sabihin, nag-settle lang yung price at a certain value. Okay? At, pinaka-importante is makaka-encounter tayo ng may mga gantong variations. Anong ibig sabihin nito? Tandaan nyo, price doesn't only refer, or bullish or bearish term doesn't only refer to the color ng candle. Green man yan o red. Okay? For bullish, hindi porket what? Hindi porket green yan doesn't mean na it is a bullish momentum. Tandaan nyo guys, bullish in a manner na opening and closing. Dan yung interpretation. However, may mas kailangan pa tayong maintindihan when it comes to interpreting yung yung candlestick. So, tignan natin to. Okay? Yung opening is saan? This value. Okay? And then, sabi ko nga, example, 1 hour time frame tayo. Sa loob ng isang oras, nag-akit babayan. Inabot niya, example to. Itong price na yan. Kaya tayo nagkaroon ng range na yan. And then, sa closing ng price, okay, bumaba siya from that peak. Bumaba siya at that point sa ika-isang oras. Ibig sabihin, okay, merong sellers, okay, na pumapasok na at hinihila na yung price pababa. Kung makikita nyo, opening man ako, let's say, lagyan natin ng like imaginary value, okay? Itong opening ko is 1, yung highest price reach is 4, at yung closing price is 2, okay? Sabi nga natin, nag-open ako sa 1, okay? And then what happened? Inabot ko yung 4, pero sa bandang huli, nag-close ako saan? Sa 2. So, ibig sabihin yan, nanggaling na ako sa 4, but bumaba pa ako sa 2 at that point. So, ibig sabihin, merong presence, may pressure ng mga sellers, hatakin yung hatakin yung price pababa. Which means, hindi porket bullish itong candle dahil mas mataas nga naman yung closing, doesn't mean na bullish yung mangyayaring move later on. So again, this formation would serve as what? Okay? This can serve as a selling pressure candle. Okay? Yan yung ini-interpret natin. So later on, may example tayo sa chart para mas maintindihan nyo. And anong relevance nito pag nasa execution time frame na tayo. So same goes here. Okay? Kung imaginary value natin is yung opening price is, sabihin natin is 3. Okay? And then yung closing price is 4. So, makikita natin, nag-open ako sa 3, inabot ko, bumaba pa ako ng 1. However, naka-recover ako kasi yung closing ko ay 4. Okay? At this point, masasabi ko na, okay, malakas pa rin ang momentum ng mga buyers kasi tinutulak ng buyers yung price pataas. Hence, nag-close siya sa mas mataas natin kaysa sa opening price. So, ibig sabihin yan, basic interpretation is hindi lang tayo nag-depende saan? Sa kulay ng sa kulay ng candles. Na dahil alam mo na green is bullish siya, so magbabay tayo, okay? Hindi 'yon sapat. Tandaan nyo, kailangan nyo maintindihan bakit siya naging green. Okay, bakit siya nagkaroon ng mahabang wick sa taas, bakit siya nagkaroon ng mahabang wick sa baba. Okay? O bakit equal yung range ng wicks natin from top and bottom. Okay? So, all of these basic candlestick formations would matter kapag kayo ay nag-a-analyze na ng mga combinations through patterns. Okay? So, again, this is just basic understanding. So, kung may bullish tayo, of course, kabaliktaran lang naman yan. Bearish,
Again, sa bearish naman, represents that a price opened higher, mas mataas. However, nag-close siya lower. So, kabaliktaran lang. So, sabi nga natin, yung wicks represents yung range na tinatakbo ng price. Okay? Yung inabot throughout yung course niya, for example, 1 hour time frame. Okay? Within the 60 minutes, taas-baba ang price dyan eh. So, maraming variations, up and down. Okay? However, yan yung mga highest peak and lowest peak na inabot ng price. Pero yung settling niya, ibig sabihin, kung saan siya nag-close, yun yung magmamatter in a formation ng ng body. So, ibig sabihin yan, kung ito, nag-open ako sa 1.0020, nag-close naman ako sa 1.0010. Okay? So, again, sabi ko nga, hindi naman tayo pwedeng base lang saan? Magbase sa color lang. Okay? So, if I would explain to you, for example, ito, di ba? Merong mahabang wick sa baba. Ibig sabihin, nag-open ako, let's have imaginary value again opening ko is 4. Okay? So, throughout the course ng 1 hour time frame, inabot ko is 1, bumaba pa ako ng 1. However, naka-recover ako pataas, nag-close ako sa 3. Okay? Kaya ang closing price ko mas mababa. Sabihin natin bearish siya dahil mas mababa yung closing ko kaysa sa opening through representation ng body. Pero, kung makikita nyo, may mahabang wick. Which means, okay, may presence na ng mga buyers. Meron ng tumutulak para yung price maka-recover pataas. So, ibig sabihin yan, at this point, bumababa na ako ng 1, merong nag-push pataas para makapag-close ako ng mas mataas, more than dun sa lowest peak na inabot. Okay? So, ibig sabihin yan, we are not solely dependent lang sa kulay. Kailangan maintindihan nyo, ano ba ang ibig sabihin or interpretation natin dito sa candlestick. Kasi ito yung magiging clues nyo para sa mga execution nyong gagawin. Okay? So, I hope naintindihan tong basic. I don't want to go deeper dito sa basic. But, para mas maintindihan pa, let's go dun sa charts natin and how can we relate that dun sa ating technical analysis. So, mas maintindihan nyo yan. Alright? So, yeah. We have this some example. Okay? Sa left side is our higher time frame, let's say daily, okay? And then sa right side is our lower time frame. So, yung sinasabi ko sa inyo mga formations kanina would make sense kapag nandito na kayo sa actual chart. Okay? Tandaan nyo, it's not all about sa uluhin lang yung patterns, this and that. Okay? You have to understand bakit nagkakaroon ng ganong mahabang wick, bakit nagkakaroon ng ganong body, bakit nagkakaroon ng mahabang wick sa taas, this and that. So, it would make sense kapag binabangga mo yung higher time frame sa lower time frame. Kaya, I always emphasize and teach to my students top-down analysis, multi-time frame analysis. Bakit? Kasi, mas maintindihan nyo bakit nagkaroon ng ganong formation na tinuro ko kanina, so basic formation, doon sa higher time frame. So, which means, kapag kayo ay mag-a-analyze ng any chart, you have to look sa higher time frame prior sa lower time frame. Huwag kayong magbabad sa lower time frame lang. Like, right away, trade na kayo ng gold sa 5 minutes. Okay, this and that. Okay, there's some strategies, okay, babad lang doon, but it is a good practice and it would make you a better trader kapag nag-a-analyze kayo coming from a higher time frame down, which is top-down analysis. So, tinuro ko na yan noon pa. Okay, so again, let's have some example, no, para mas maintindihan natin. Okay, I would mark example ito. Okay, given naman to, ba? Tinuro ko kanina, recently lang. Okay, so yung kulay red na to sa daily, yung red portion na yan, at yung candlestick formation na yan, di ba? Ano nga sabi ko? Kapag nakakita kayo ng ganito, which means nag-open, okay, bullish candle siya dahil green, okay, one indication, kasi isang way yon ng platform para mas madali nating ma-visualize, okay. Ibig sabihin, nag-opening ako sa mas mababang price, nag-close ako sa mas mataas, okay. So, however, may mahabang wick. Ano yung mahabang wick na yan? Bakit nagkaroon ng ganyang formation? Diyan magmamatter yung lower time frame nyo. Diyan yung maintindihan bakit nagkaroon ng mahabang wick. Okay, analyze natin Dito tayo sa right chart, which is a lower time frame, let's say 1 hour. So, kung makikita nyo guys,
Price move on a series of what? Okay? 'Di ba? Galing tayo example dito sa part na to. High, nagkaroon ng lower low. Lower high, lower low. Okay, actually nagkaroon ng equal dito. Nagkaroon ng equal lows. Okay? And then nagkaroon ng lower high, okay? And then lower low. Okay, lower high, lower low. At this point, alam natin na ito ay bearish candle. Okay, pababa siya dyan. Okay, ito namang combination na yan is yung katabi ng candle, which is yung kulay itim. Okay, o yung bearish candle natin. Okay, okay, malito yung black candle is yung bearish natin, which is for some, yung common is red. Okay, so anong ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, at this point, mababa yung candle. Okay, ibig sabihin, yung price is going down. However, kung makikita nyo, unti-unti siyang nakaka-recover. Ibig sabihin yan, bumaba man yung price within the course nung time frame na to, at the end ng closing price niya, okay? Or closing price, naka-recover siya, pataas. Okay? Ibig sabihin, at this point, meron siya mga binabasag na levels. For example, di ba? Lower high, lower low, lower high, equal lows, okay? Lower high again, okay? Ibig sabihin, bearish ang kanyang momentum. So, nagkaroon ulit ng lower high, lower low, lower high. Ano nangyari dito? Tandaan nyo to. Markahan nyo tong, yan. So, ito yung ating, in terms of market structure, binabasa lang natin. Ina-interpret natin yung nangyaring formation sa higher time frame. Okay? Yan yung ating lower high. Okay? Ano nangyari dito? Yung price, price is anong ginawa? Diba? Nagkaroon siya ng, okay, lower high ulit. However, nagkaroon ng, diba? Anong nagkaroon dito? Nagkaroon ng higher low. Makita nyo yung candlestick formation. Nagkaroon ng higher low. Ibig sabihin, nagbabago ng momentum. Doesn't mean natataas na yan. Tandaan nyo guys, this may be just a consolidation phase. However, ano yung nag-determine na ang market ay tataas na? Nagkaroon siya ng new high. So, ibig sabihin, ito yung new high na to. Okay, at this point. Okay. Yun yung bagong high. Bakit? Binasag niya yung level of ito. Binasag niya yung level ng lower high ko. Diba? So, ito yung deciding points sa lower time frame. Bakit naka-recover yung price pataas? Bakit humaba yung wick pataas? Okay? So, which means, after the course ng movement na yan, nagkaroon ng settling, ng closing price naman dito, na mas mataas, okay? At least dito sa ating lower high. So, ibig sabihin yan, yung formation na nangyari pala sa higher time frame is yung market structure na nangyayari sa lower time frame. Okay, ibig sabihin nito, lahat ng nangyayari sa higher time frame, okay, kailangan makita mo sa lower time frame prior your execution of trade. Best is, anong gagawin mo? Maghihintay na lang kayo ng formation sa higher time frame para alam nyo na ang next na gagawin ng price is talagang ang momentum ba ay bullish or bearish. Okay, so ano nangyari dito afterwards? Of course, market went what? Diba? At this point, diba, after nito, nagkaroon ng another bullish candle. So, kung daily yan, nakapag-day trade ka at this point. Okay? So, hanap pa tayo ng iba para mas maintindihan natin. Okay? Hanap tayo ng magandang example. Okay. Same thing ito. Example okay, ito. Kita nyo to. Yan. Basahin natin yan sa lower time frame. Okay. Ano nangyari dyan? Okay. Kung magre-refer tayo dito sa portion na yan. Okay. So, ibig sabihin, yung price, ano nangyari? Yung price is tumaas, di ba? Makita nyo. Low, high, higher low, higher high. Okay. Ibig sabihin, throughout this course, bullish siya nun. Okay. Ano nangyari? After nagkaroon ng this higher high is market suddenly what? Nag-crash. So, ibig sabihin yan, okay, nag-close yung candle man na mataas, however, merong presence na
may presence na namang higher. Masasabi pa rin natin siyang bullish candle, pero yung clue niya na binibigay sa atin as a trader, kung representation or interpretation, is meron ng presence ng ng sellers. Kung makikita nyo, biglang hinatak ng sellers yung market pababa. Hence, kung titignan nyo sa higher time frame, nagkaroon siya ng mahabang wick sa taas. So, ibig sabihin, we always interpret yung nangyayaring formation sa higher time frame dito sa lower time frame. Okay? Kaya I always emphasize nga, di ba? Multi-time frame analysis, top-down analysis. Okay? So, ano pa? Again, another example. So, this is just, pinapakita ko lang sa inyo guys na kailangan maintindihan nyo muna yung candlestick nyo bago kayo magsaulo naman kung ano-anong patterns. Kasi kahit hindi nyo man alam yung patterns, hindi nyo alam yung tawag sa patterns, pero kung alam nyo i-interpret, di ba? Alam nyo kung saan papunta yung market. So, example ito, yan, pinaka-common na, engulfing. Okay, yan, engulfing na yan. Okay, nasan yan? Okay, so bakit siya naging engulfing? Okay, ibig sabihin yan, kung babasahin natin, di ba, nag-consolidate siya dito, bumaba. Okay, yung pagbabang niyan, saan siya naka-recover? At this point. So, kaya siya nagkaroon ng wick. Naka-recover pataas. Yun yung representation nito. And then, ano naging convincing part na tataas na talaga yung market? Itong move na tong series of bullish trend. Which, okay, kung makikita natin, may binasag siyang level of, di ba, ito, yan, of resistance. Okay, yung body na yon, which is yung resistance dito sa lower time frame, binasag, nag-break out yung market dito, hence nagkaroon siya ng closing price movement dito. So kaya again, this whole pattern is a bullish structure, kaya siya nagkaroon dito sa higher time frame. Alright, so again, this is just a simple interpretation lesson para mas maintindihan nyo mismo ano ba talagang binibigay ng clues ng candlestick. Hindi dahil alam mo lang yung pattern, bullish, pin bar, blah blah blah. Maraming tawag. Nevertheless, it is important na alam nyo bakit siya naging pin bar, bakit siya nagkaroon ng engulfing. Importante is market structure understanding sa lower time frame. So always practice multi-time frame analysis, top-down analysis sa kahit anumang inyong execution or technical analysis sa higher and lower time frame. Alright? So again, that will be it for today, and maraming salamat sa mga sumusuporta. I hope may natutunan naman kayo, lalo na mga aspiring traders natin dyan. And again, salamat sa aking mga TFE VIP champion students all over the globe. Hope this video makes sense for some. Okay, sa mga advanced na, okay, just keep it. Okay, importante is makapagbigay tayo ng information, knowledge sa lahat. Alright, so God bless and see you on the next video. Bye-bye. So, I just want to inform and announce that our TFE VIP Champion Student private Discord community is already up. And yeah, here we have several channels wherein we share our technical trading ideas among each other. And of course, we also have our weekly trade ideas para sa ating mga weekly forecast para sa mga currency pairs. And some announcement section. And of course, since tayo ay global, of course, we have other students as well na galing sa mga ibang bansa overseas. So, we introduce ourselves and introduce kung saan tayo galing, sa bansa tayo ngayon, OFW man o hindi. But nevertheless, this is a healthy community para mag-share ng mga trading ideas para sa inyo guys. And hopefully, I will be putting up a server publicly para sa mga baguhan naman and those mga followers and subscribers natin. Alright? So, yeah, this is just a minor announcement, and hopefully guys, you can join us and make this community grow, lalo na sa ating mga estudyante nag-aaral. Alright guys, so mga baguhan pa lang, but nevertheless, everyone here wants to learn, wants to make profit from the market, but as much as possible, we're all equal in the eyes of the market. Alright guys, so that would be it. So yun lang, and thank you very much. Alright.